Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Carmen Plando ng Campus 5 Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang po sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang umaga po. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalawa sa buwan ng Abril 2022. Welcome po sa Season 4, Episode 14 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kaka-tune in pa lang po, no, sa mga oras na ito ay na-access po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph sa pamamagitan ng Facebook Live sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page at syempre po sa mga talagang loyal sa pakikinig sa kanilang mga radyo sa talapihitang 702 sa AM band. Isang munting panalangin po muna tayo. Panginoon, nais po namin gamitin ninyo ang aming buhay para sa inyong kaluwalhatian. Sa mga panahon kung saan hirap para sa amin na isuko ang mga sarili naming plano sa inyo, tulungan mo po kaming tumuon sa inyong layunin para sa aming kinabukasan. Muli ay amin pong iniaalay ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa inyo, Panginoon. At para sa salita ng karunungan, may ilang pagkakataon na ang pamilya ay hindi nababatid sa dugo, kung hindi sa kung paano ka makitungo sa ibang tao. Ako po si Ella Arsiaga, samahan niyo po kaming muli sa isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At syempre po, no, dito po sa ating program sa MNP ay hindi po kami makakalimot na magpasalamat at una na nga po dyan, syempre yung mga nag-iiwan ng ating or ng kanilang mga mensahe sa ating Facebook live stream link. Napapadalas po, no, at laging nakikinig sa atin. Maraming salamat po kay Ma'am Edith Paglinawan na bumabati sa atin. Good morning, Ma'am Ella Arsiaga at sa iyong mga kasama. Salamat sa mga agriculture updates ng DA-AFID. God bless Maunlad na Pilipino. God bless our farmers and fishers. Keep safe lagi. Mula naman kay Dulce Alicante. Good morning, Miss Ella. Ka dyan. God bless your program, Maunlad na Pilipino. At isang top fan ng DZAS FB page. Walang iba kundi si Violets or Red. Good morning po, Maunlad na Pilipino. Listening sa radyo always. At nag-iwan po siya ng hindi lang isa, kung hindi 3 emoji ng palay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sa ating mga listeners po, no, kahit hindi po namin nakita ang inyong comments sa ating Facebook live stream link, ay syempre, samahan niyo po ako na sabay-sabay po nating batiin si Ginoong Orlando Arsiaga. Tatay ko po, ng maligayang kaarawan ngayong araw, April 2. Ayan, so syempre babalitaan ko na lang po kayo next week, no, kung saan po kami dadalhin ng birthday celebrant. And for this morning, para po sa ating episode topic ay makakasama po natin
with one of our long-time partner agencies, ang DAATI or ang Agricultural Training Institute, para sa segment na Agri On Air. From Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur, walang iba kundi si Ma'am Carmen Plando, ang owner po ng Plando's Farm. Para po yan or kabilang pa po ito sa serye ng ating mga panayam na naisagawa. Kasama po ang ating mga women champion farmer, kaya abangan pa rin po ninyo yan maya-maya lamang. Muli, nagpapasalamat po kami para sa segment nito kay Sir JV Masilang ng DAATI. At abangan din syempre, hindi lang po ang interview portion natin ang bumubuo sa Maunlad na Pilipino. Ito po'y talagang ini-improve namin para po sa inyo. Makapaghatid po kami ng makabuluhang mga impormasyon. Ano po? At kabilang po dyan ang iba pang bahagi ng ating programa. Kasama ang editorial ni John Enriquez. Gayon din po ang Regions on the Go. Kasama po ang ating mga farmcasters ng buong Pilipinas. Ayun po, yung mga regions po natin, mga kasamahan po natin sa rehiyon. Ang agri-history din po, alam din po ninyo yan, at ang Farmtastic Pinoys. Kasama po si Marie, maging ang ating special segment, weekly segment po, kasama ang DAP or DP. Yan po, ang Unlad Komunidad. O, di ba po, ang dami po, no? Sobrang hitik talaga. Hindi po namin kayo binibiro. Hitik po talaga tayo sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At segue na po tayo sa unang bahagi ng ating programa. Inanunsyo po ni Secretary William Dar noong first week ng March. Actually, noong March 7, 2022, sa naging opening ceremony pa po yan ng National Women's Month na muling ibinabalik ng ating kagawaran o ng Department of Agriculture ang tinatawag po na Plant Program Part 2. Ito ay upang matugunan ang tumataas na presyo ng logistics at langis, pati na ang mga apektadong export ng bansa sa Russia dulot po ng crisis o ng krisis sa pagitan po ng Ukraine and Russia. Ugnay po niyan ating pakinggan ang bahagi ni John Enriquez. John. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, ikalawang araw sa buwan na Abril. Napakabilis po ng panahon, ano po. At alam niyo po, isa sa naging programa ng ating pamahalaan ng Department of Agriculture ay yung plant. Alam niyo po, yung salita yun, ibig sabihin na magtanim. Isang salita lang magtanim. So, balit ang itinuturo namin ay magtanim. At ang magandang balita po dito sa ating mga magsasaka, mangingisda at iba pa mga miyembro ng sektor ng agrikultura, muling ibinabalik ng ating kagawaran ang Plant Program. Bali, ito po ang Part 2. Ito po ang inanunsyo ni Secretary William Dar sa naging opening ceremony ng National Women's Month nitong ika-7 ng Marso 2022. Muli ibinabalik ang Plant Program upang matugunan ang tumataas na presyo ng mga bilihin at langis, pati na ang mga apektadong exports ng bansa sa Russia dulot ng krisis sa pagitan ng Ukraine at Russia. Alam niyo po itong digmaan na ito sa pagitan ng Ukraine at Russia ay apektado po ang buong mundo. At alam niyo po, ang unang magiging apekto nito ay yung po pinagkukunan natin ng pagkain. Dahil po ang ating daigdig ay nabubuhay po sa pagsasaka, sa agriculture. Ang mga pagkain natin nakukuha ay puro sa agriculture po yan. At ang nag-epekto po niyan, una, utay-utay po yan. Meron po kasing chain reaction eh. Pagka po ganito nangyari, ang unang naapektuhan, ang pagtaas po ng presyo ng langis. Pagtaas ng presyo ng langis, sunod-sunod na po yan, tataas ang presyo ng abono. Pagkatapos po, yung mga transport ng ating mga bilihin, mga dadalhin po sa bukid, galing sa bukid, papunta sa mga pamilihan. Ganyan po ang tindi, o yung tinatawag natin impact, ng digmaan sa Ukraine at ng Russia. Unang ipinatupad ang Plant Program noong 2020 sa ilalim po ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. At dito po nilalayan nitong ipalaganap ang paggamit ng dekalidad ng mga binhi, yung mga agricultural inputs at mga teknolohiya upang pataasin ang ating agri-fishery output,
At masiyak po ang food security sa panahon ng COVID-19 pandemic. O yan po. Sa magandang balita naman, medyo bumababa na po itong pandemic natin sa COVID-19. Kaya medyo luluwag po yung ating gagawin po mga luwag na mga panglutas sa ating problema. Alam po, isang maganda pa rin dito, umaabot po sa 31 bilyong piso ang inaprobahang supplemental budget ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Alam niyo po, pagka merong pong mga tanim, hindi lumalabas yung mga sakit o kaya mga peste. Hindi po yan. Dahil po, ang lahat po ng tanim natin mayroong kaakibat na peste at may kaakibat na sakit. Hindi po buwan niya napapansin. Yung peste po na isang uri ng halaman ay hindi naman peste para sa palay. Yung peste ng palay ay hindi naman po sumisira sa ibang uri ng tanim. So, balit meron lumalabas na mga bago, kamukha nitong African swine fever na yan. Yun po ay naka-apekto naman sa ating mga alagang hayop. Para naman po sa pondo ng Plan Program Part 2, inaprobahan ni Pangulong Duterte ang pag-realign ng 2022 budget ng kagawaran. Gayun din ang pagbibigyan ng dagdag ng government financing sa tulong ng Land Bank of the Philippines at ng Development Bank of the Philippines. Para po sa loan programs para sa provincial governments upang makapagsagawa po sila ng palay procurement at rice buffer stocking. Alam niyo po, isa sa ginawa ni Secretary Dar, nabigyan po ng authority, yung po mga provincial governments natin, sila po ang bumibili ng ani ng mga magsasaka. Ibang sistema po yan. At sila po, naniniyak sila na yung kanilang lugar, yung kanilang lalawigan ay hindi kakapusin. Kaya ganito ang ginawa ng ibang mga mayors dyan, ibang mga governors. Ngayon, aprobado rin ng Pangulo ang mga components ng Plan Part 2. Tingnan niyo po, malaking salapi po ang involved dito. 24 billion pesos na budget para sa mga programa kaugnay sa food security. Merong fertilizer subsidy po na may kabuang pondo na 32 billion pesos. Ito po ay malaking tulong po sa ating mga magsasaka ngayon dahil tumaas po ang presyo ng ating mga abono. Yung urban at peri-urban agriculture na may 1 billion pisong pondo. Isa pa yun sa isinusulong ng kagawaran ng magsasaka ay yung pong urban gardening. Alam niyo po, maganda po ito dahil makikita natin ang kabutihan ng sa pagtatanim po ay meron tayong inaani. Parang libangan na kasabay nito, makikita natin, ganito pala ang nagtatanim. Ganito pala kadali at ganito pala kasarap ang kinakain ng sarili mong tinanim na natitiyak mong wala pong mga ginagamit na pestisidyo. Ngayon, yung local feeds production, binibigyan po ito ng 1 billion piso. Alam niyo po, marami tayong sangkap. Ang paggawa pa ng feeds, napakadali. Kinakailangan lang yung tamang sangkap. Narito po sa ating bansa, yung mga sangkap na yan, at yung ibang kulang po, ay maaari pong angkatin sa ibang bansa. At ang paraan dito ay nakatutulong upang mapababa ang presyo ng abono po. Yun po sinasabi natin mga na yan. Yung aquaculture at mariculture fisheries naman, binigyan ng 1 billion pesos. Isa pa rin sa sinusulong ng kagawaran sa ilalim ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay yung pong aquaculture. Alam niyo po, sa 100 o 200 metro kwadrado, pwede kayo magligay ng tilapia. Tilapia culture na pangkain nyo. Marami na pang gumagawa niyan at napakadali po. Yung binihin naman, madali makuha, madali bahagi sa ng BIFAR yan. At makikita nyo kami po kasi nasubukan na namin yan sa aming lugar sa Bulacan. Ang lolo ko naglagay 600 square meters. Pinahukay po yan, At talagang may sukat na naman po kasi yung pamamara at maituturo po sa inyo. At nilagay po ng tilapia. Alam niyo po, yung lugar namin malapit lang sa ilog. Kaya pinapasok din kami ng iba't ibang uri ng isda na nakatutulong, magaganda po, nakakain. At ang pinakahuli po yung food mobilization. Yan po ang isa sa mga tinatawag nating mahalagang bagay sa panahon ng kagipitan. Isa pa rin, muli namang nagbabalik ng pamamahagi ng Rice Farmers Financial Assistance o yung RFFA para pa sa mga nagsasaka ng palay sa mga lupang kalahati hanggang 2 hektaryang lupa lamang. 5,000 piso kada rice farmer ang maipapamahagi sa tulong na rin ng 8.9 bilyong piso na sobrang taripa nitong 2021. O yan po, nakita natin na meron tayong mga gawain pa rin na pinagpapatuloy na palaging nakahanda sa kagipitan ng ating mga magsasaka at yung katayuan ng ating bansa.
Ang pinag-uusapan natin dito, food security. At ang isa mga sinasabing pamamaraan para matupad natin to ay yung plant program. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Maraming salamat po, Ka-John. At sa bahaging ito naman po, kasama nga po natin, kagaya ng nasabi ko sa inyo kanina, ang ating mga kasamahang farmcasters. Saludo po ako sa mga ito. Napakarami po nito sa ating buong bansa, sa iba't ibang rehiyon natin. Mula CAR hanggang Region 13 at BORM, meron din po tayo, Hindi ko na naisa-isa. Ito na, ang Regions on the Go. 15 milyong agri-support ibinigay sa benepisyaryo ng BP2 sa Calawit, Zamboanga del Norte. Nagkakahalaga ng 15 milyong piso ang kabuuang suportang pang-agrikultura ang natanggap ng mga benepisyaryo ng programang Balik Probinsya, Bagong Pag-asa o BP2 sa Sitio Muno, Barangay Daniel Maing, Calawit, Zamboanga del Norte. Sa seremonya ng pamamahagi na ginanap sa Mindanao Livestock Production Center o MLPC, nakatanggap ang mga benepisyaryo ng ilang mga alagang hayop tulad ng baka, kambing at upgraded chicken, mga feeds ng hayop, buto ng mais, upland rice seeds, buto ng gulay, at halamang saging na may pataba, kabilang ang ilang kagamitan sa paghahalaman. Bilang mensahe, sinabi ni Department of Agriculture Regional Executive Director Radon L. Cedeño na kahit sa gitna ng pandemya, patuloy ang DA sa pagbibigay ng suporta sa mga kababayan bilang ambag sa whole-of-nation approach sa pagkamit ng masaganang ani, mataas na kita sa suporta ni Kalihim William D. Dar. Ayon kay Red Cedeño, sumailalim sa livelihood trainings ang mga benepisyaryo upang sila ay maging capacitated sa production at management technologies nang sa gayon ay matagumpay na maipatupad ang mga proyektong ibinigay sa kanila. Dagdag pa rito, kasama rin sa agri-assistance ng DABP2 ang mga trading posts, nursery, open source irrigation system, makinarya sa sakahan tulad ng hand tractor at corn sheller sa pagpapaunlad ng komunidad bilang isang lugar ng produksyon ng pagkain. Nagbabalita Marnette Luzon, Zamboanga Peninsula Region. Walang dapat ipangamba ang publiko sa supply ng pagkain nitong panahon ng pandemya at ang Ukraine-Russia crisis. Ayon kay Engineer Ricardo Oñate Jr., Regional Executive Director ng Department of Agriculture, Caraga Region, na walang dapat ikatakot ang publiko dahil ginawa ng pamahalaan ang mga nararapat upang mapanatili ang supply ng pagkain sa merkado. Ang Caraga ay nagsagawa ng press conference upang mailahad ang mga plano at takbang ng iba't ibang kasapi ng One Day Family sa publiko sa pamamagitan ng mga media kamakailan lamang. Aniya ang One Day Family, katuwa ang mga lokal ng pamahalaan ay patuloy na nagpapatupad sa mga programa upang maparami pa ang produksyon ng pagkain sa lokalidad at para sa mas masagana at mataas na kita ng mga magsasaka. Ayon kay Director Oñate, ang mga agricultural products ay tinatawag na ambulant, na ibig sabihin ang produkto ng Caraga Region ay maaaring umabot sa ibang rehiyon samantalang ang kanilang mga produkto naman ay papasok sa Caraga Region depende sa galaw ng merkado bunsod ng free enterprise. Kaya masisiguruan niya ang mga produkto sa pamilihan. Ang press conference ay dinaluhan din ng mga atas agencies at bureaus ng DA gaya ng Philippine Rice Research Institute Agusan, National Meat Inspection Service, National Food Authority, Fertilizer and Pesticide Authority at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mula sa DA Caraga, ito si Aurel Arais, ang inyong tagapagulat. Teka lamang po, magbabalik ang maunlad na Pilipino makalipas sa ilang sandali. Ako si Imari at nakikinig kayo sa Agri-History segment ng ating programang Maunlad na Pilipino. Talakayin natin ang ilang bahagi sa kasaysayan ng Department of Agriculture o DA. Ang kagawaran ng pagsasaka sa bagong siglo. Taong 2001, patuloy na ipinatupad ni dating Agriculture Secretary Domingo Panganiban ang Agriculture and Fisheries Modernization Act o AFMA nang maupo sa posisyon noong Enero 2001.
Ginamit niya ang nasabing panukala bilang framework at plataporma para isulong ang kaunlaran sa kanayunan. Makalipas ang 1 buwan, pinalitan siya ni Leonardo Montemayor na inilunsad ang ginintoang masaganang ani Countryside Assistance for Rural Employment and Services. Taong 2002, itinalagang bagong kalihim ng kagawaran si Luis Lorenzo Jr. na pinamunuan ang pagpapatupad sa Roll-on Roll-off Transport Program. Mas pinalakas din sa kanyang termino ang pagpapatupad ng hybridization programs at pagpapamahagi ng iba't ibang interbensyon sa mga rehiyon sa Mindanao. Taong 2004 hanggang 2005, nang ma-appoint bilang kalihim, pinasimula ni Arthur Yap ang GMA Goals 1 and 2. Sa ilalim ng GMA Goal 1, ide-develop ang 2 milyong ektaryang lupain para sa agribusinesses. Hangad ditong makapagbigay ng 2 milyong trabaho pagsapit ng 2010. Sa ilalim naman ng GMA Goal 2, nais ng pamahalaang matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa bansa at ang pagpapanatili ng mababang presyo ng wage goods. Taong 2006, nang magbalik sa DA noong October 2006, ipinatupad ni Yap ang mga proyekto at pulisiya kaugnay sa food security at self-sufficiency. Naupo bilang bagong kalihim si Bernie Fondevilla pagsapit ng March 2010. Taong 2010, itinalaga ni dating Pangulong Benigno Simeon Aquino III si Proceso Alcala bilang Agriculture Secretary. Isa si Alcala sa principal authors ng Organic Agriculture Act of 2010. Taong 2016, inappoint naman ni Pangulong Rodrigo Duterte si Emmanuel Piñol bilang Agriculture Secretary. Kabilang sa mga advokasiyang kanyang isinulong ang paghahatid ng agri-fishery programs sa mga nasa laylayan ng lipunan upang matugunan ang kahirapan at palakasin pa ang food production sa bansa. Naging prioridad din ang produksyon at bentahan ng staple food commodities at high-value crops sa ilalim ng pamumuno ni Piñol. Taong 2019, muling nagbalik bilang kalihim ng kagawaran si William Dar. Sa kanyang muling panunungkulan, ipinakilala ni Dar ang New Thinking for Agriculture na nakaangkla sa kanyang vision, a food secure and resilient Philippines with prosperous farmers and fisherfolk. Naging battle cry rin sa kanyang termino ang masaganang ani at mataas na kita. Mas pinaghusay pa ng kagawaran ang mga programa at inisyatiba nito upang mabigyang pansin ang mga lokal na magsasaka at mangingisda at matugunan ang mga suliraning kanilang kinahaharap. At iyan ang inyong weekly dose of DA History. Ang mga impormasyong nabanggit ay mula sa Department of Agriculture Agency Profile na inilathala ng DA Agriculture and Fisheries Information Division noong 2020. Huwag kalilimutang sundan ang Maunlad na Pilipino online sa facebook.com/maunladnapilipino. Magsama-sama tayong muli next Saturday. Ako si Imari para sa Agri History. Ating natunghayan ang Agri-History para sa linggong ito. Kayo po ay nakatutok pa din dito sa Maunlad na Pilipino. At para sa bahaging ito, katuwang ang DAATI or Agricultural Training Institute para po sa ating serye ng mga panayam kasama ang ating mga women champion farmer. Makakasama po natin ang owner ng Plandos Farm dyan po sa Ramon, Magsaysay, Zamboanga del Sur. Walang iba kundi si Ma'am Carmen Plandom. Welcome po Ma'am Carmen sa Maunlad na Pilipino. Kamusta po kayo? Okay lang, ma'am. Ayun. Okay kami ngayon dahil malapit na kaming nag-harvest. Wow, congratulations po and of course sa inyong harvest.
And konting backgrounder po, no, nabanggit natin si Plandos Farm ay located sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Para sa benepisyo po ng ating mga tagapakinig, paano po ba natin, ma'am, naumpisahan ang ating kwento sa sektor ng agrikultura? Kumbaga, paano po ba tayo nagsimula sa ating pagsasaka? Okay, ma'am. Nagsimula ako magsaka last 2006 nang nagkakaroon ako ng kasama sa hanap buhay. Ang taong kinakasama ko ngayon. Na-inspire ako dahil matagal na akong nagtatrabaho sa iba't ibang ahensya, nagtatrabaho ako nakarating ako sa Saudi Arabia, nag-domestic helper ako doon. Tapos pag-uwi ko dito, parang wala akong napala sa palagi kong pagtatrabaho, kunti lang yung naipon ko. Kaya nga mas mabuti siguro magsaka na lang ako dahil may lupa naman yung mga parents ko. Tapos gusto ko yung ako ang boss, hindi ako ang palaging gusto ko ako ang amo. Ako naman ang magiging amo. Dahil kung palagi akong nagtatrabaho, may boss ako, then palaging hindi ko hawak yung oras ko, kumbaga. Ayun. So, pag nagtatrabaho ka, yes, ma'am. Nag-uumpisa ako, nag-challenge ako sa pagsasaka na ayaw ko nang may boss ako, gusto kong magiging ako naman yung boss sa sarili kong oras. At last 2006 yun. Ayaw ko nang maninilbihan sa iba. Ayaw ko na lang maninilbihan kasi gusto ko, dahil nakikita ko sa pagsaka na nandito ang pera sa pagsasaka. Wala sa trabaho. Hindi ko ini-underestimate yung mga employer ha kasi mas malaki yung kita nila kaysa farmer. Pero yung farmer, kung marunong kang magsaka, malaki din ang kita namin kahit farmer lang kami. Yun. At nag-umpisa nga po ito sa inyong kumbaga yung truth po ninyo, yung honesty ninyo, kung ano ba yung gusto ninyo para sa inyong sarili at inyong nga pong gusto ay kayo yung amo sa inyong sa buhay na inyong pinasok ngayon sa agrikultura. At nakakatuwa po, ma'am, kasi nakita ninyo yung potential ng inyong resource, which is yung inyong lupa na inyong nga pong pinapalago sa inyong Plandos Farm. And of course, dito po, sabi nyo nga inyo yung farm, no? So, dito po sa pag-organize ng mga gawain natin, may mga nakakatuwang po ba kayo bukod po sa inyong kinakasama? Like you mentioned po, meron po bang mga other workers po ang ating Plandos Farm? Yes, ma'am. Marami. Kasi yung mga laborer sa farm namin, yung mga tauhan namin, doon po nabubuhay. Tapos, ang Plandos Farm, malaking tulong sa mga farmer dito dahil yung association namin sa RIC, doon sa Plandos Farm, gagawa kami ng sabon panlaba, kasi binigyan kami ng starter kit para gumawa ng sabon. Doon kami sa learning site. Tapos, yung mga farmer, pag may meeting ako, easy to get nila na, doon na lang tayo sa learning site mo kasi malaki ang area, tapos komportable tayo sa meeting. Tapos kahit anong gagawin sa association namin, pati yung taga Department of Agriculture, gustong-gusto nila doon sa learning site namin mag-meeting. Tapos doon kami kahit anong gagawin namin. Like katulad ngayon, ma'am, may project kami sa galing sa BSWM Department of Agriculture din na 8 million yung canal lining. Yung mga engineers, yung mga nagtatrabaho doon sa kanal namin, mga laborers, gustong-gusto nila doon naka-standby sa learning site kasi komportable sila doon. Pag nakakain sila, may baon sila, o doon sila kumakain, doon na lang kami sa inyo kasi may malamig na tubig, tapos komportable daw yung area. Yun ang sabi nila. Shout out po sa ating mga kasamahan sa Bureau of Soils and Water Management para sa inyong proyektong ito na nasa kalapit na lugar ng ating Plandos Farm with Ma'am Carmen. Nakakatuwa naman po, ma'am.
So parang patuloy yung partnership natin with the Department of Agriculture. Pwede niyo po bang i-share? Kasi kanina, binabanggit ninyo yung tungkol sa mga trainings, ganyan. So paano po ba tayo nagkaroon ng history or paano nating nakadaupang palad ang ATI po dyan po sa inyong lugar? Dati ma'am, nag-train ako doon sa Coronadal sa BSWM for basic leadership training. Tapos, pag nag-training ako binigyan ako ng pagkakataon ng municipal agriculturist namin na papasok sa local farmer technician. Doon ko nakilala si Sir Nino Codino at si Ma'am City doon sa Ipil. Doon nagsimula. Sabi ko kay Sir Nino, kasi si Sir Nino approachable, parang brother ko lang, nag-treat siya sa amin parang hindi ibang tao, kundi parang sister. Lahat ng taga-ATI, ma'am, friend ko sa Pagadian kasi parang mga kapatid ko sila lahat. Walang gap. Hindi porket naka-opisina sila tapos farmer kami. Hindi. Yung treatment nila sa amin parang hindi nakikailang. Yung treatment nila sa amin. Tapos, doon ko nag-open ni Sir Nino, Sir, paano to sir? Yung bahay ko maliit lang. Tapos, yung farmer ko, tapos mag-PTD kami sir, participatory technodemo. Kailangan may explanation. Kailangan mag-aaral lang farmer. 30 participants yung kailangan namin. Tapos, doon kami nakaupo sa purok, ang liit-liit. Tapos, may chalkboard kami. Tapos sabi ni Sir Nino, sige ma'am, gagawa tayo ng paraan para magiging kasi may potential ka. 139 hectares yung coverage ng area namin, 139 hectares. Tapos ang daming farmer, 100 plus farmers yung kasama ko dito. Isang barangay lang yan. Sa Campo 5 lang yan, Ramon Magsaysay. Tapos sabi ko, Sir Nino, sana naman po sir, magiging learning site ako dito. Kasi ang daming farmer na gustong-gusto nila na matutong paano mag-apply ng abono, right timing. Kasi dati, flowering stage na ang palay, saka na lang sila maglagay ng abono na hindi pala tama yun kasi hindi na kailangan sa palay yun. Yun, sabi ni Sir Dino, sige punta ako doon sa inyo. Pagdating niya dito sa amin, nakikita niya yung mga farmer ko, nag-participatory technodemo kami. Ang dami namin. Tapos, ang saya-saya kasi yung mga farmer, lahat sila, pag tatawag ako ng meeting, sabi nila, punta tayo dahil may bigay yan. Tapos doon na challenge na sana may learning site at I thanks God so much kay Ma'am Alicia at the Doc Jerry. The grant yung gusto ko, lalo na kay Sir Nino at saka yun silang Ma'am Billy Joy, lahat sa taga-Itay, Ma'am City, na friendly sila lahat. Tapos pagdating nila sa amin, nakikita nila ang potential sa area namin, ma'am. Ayun. Isa po sa aking mga obserbasyon or ayon po sa akin napakinggan Ma'am Carmen, napaka-approachable po ng ating mga staff from the Department of Agriculture at yung technical assistance, yung mga ganitong pangangailangan natin. Even kanina may na-mention kayong amount, so even the financial side ay talagang kumbaga na-walk through po ang ating mga interested na mga magsasaka kagaya po ninyo. At isa pa, siguro kaugnay ng katanungan po, mula dito sa ating mga serye na nababanggit natin yung potential ng inyong lugar, ano po yung mga crops or mga agricultural related activities na nakita nilang part ng potential na yun o kumbaga yun na po yung pinush ninyong commodity or mga products na dinevelop? Palay, ma'am, most of all dito palay. Tapos watermelon. May watermelon din kami dito. Tapos yung munggo, tapos may yung garden, kalabasa, tsaka mga atsal. Dito sa amin galing mas marami kaming produkto sa garden talong, yung mga, pero wala kami ng mga pichay, mga repolyo kasi hindi hiyang dito sa amin. Atsal, yun lang. Marami kaming crops dito na kung baga nakikita nga mas potential siya. Yes. And speaking of potential, kasi oh yes ma'am, yes. Kasi yung ibang area dito, ma'am, maraming area dito tapos swampy siya, swampy. Hindi siya pwede mag-garden sa sa interval sa like for example tag-init.
Wala namang magagawa sa palayan, di. Hanggang dyan lang yan. Pag walang ulan, hindi tagtanim. Dito sa amin, pag harvest, katulad ngayon, harvest ng palay namin. Pag harvest dito, ma'am, tatanim na kami ng watermelon yan. Wow. Napakasarap ng Tapos pag harvest ng watermelon, pag harvest namin sa watermelon, tag-ulan naman, second crop na naman. Yun ang nakikita ko. Yung ibang area, hindi nila nataniman hanggang rice. Yung area nila. Pero dito sa amin, pwede namin taniman ng mais, munggo, yung mga soybeans, ampalaya. So definitely mga interval crops. Napakalaki nung kumbaga na ma-maximize natin yung potential ng ating lugar, not just by planting the same crop, which is rice. Nabanggit nyo nga po, pinagpapalit-palit nyo po, depende sa season. So dito nga po sa ating mga potential na ito na na-determine, na ito na po yung ina-apply nating itinatanim, hina-harvest, ay saan po ba nakakarating yung ating mga products, Ma'am Carmen? Sa Karatig po ba or nag-ship din po ba tayo sa ibang mga parts ng ating bansa or even export kung meron man tayong ganyan? Dito, ma'am, may taga Cagayan de Oro na comprador ang tawag doon, yung taga pagbili ng kuan. Tapos dalhin nila sa Dipolog para Dumaguete, Siquijor, ano pa yon, para Cebu. Yun nila dinala, mga kalabasa, lalo na kalabasa, ma'am, saka watermelon. Deliver nila Dipolog, ma'am, kasi pwede daw matracking doon para Cebu, para Dumaguete. Ayan. So, sa yung mga crop namin. Kumbaga, ampalaya, ma'am. Opo. Marami dito. Settled yung ating logistics. Meron talagang pinagdadalhan yung ating mga produce. So dito naman po sa ating mga, kumbaga, other agricultural related na activities, nabanggit niya na kanina, merong project po dyan yung BSWM. So, ayon po sa ating impormasyon na nag-gather, kayo din po ay Suisa President. Ano po yung mga natin dito, activities in relation to that? Suisa President, ma'am, nagkakanda kami ng training sa mga Suisa Farmers Association by barangays, like for example, Suminot, ibang municipality na yan, Midsalep. Kinakanda ka namin sila ng basic leadership training, tapos kasama na yung paano right timing for fertilizer application. 3 days, 4 days, under BSWM yan, ma'am. Under din sa DA. Oo. Okay. Tapos, pag nagpunta kami roon, bigyan kami si Sir Teddy Saris kasi yung CDO namin sa BSWM. Tapos dito siya naka-office sa Liniansa, sa region RFO 9. Yes. Liniansa. Tapos, siya yung mag-schedule ng meeting and training. Doon namin tinuturuan yung farmer kung paano sila mag-farm ng may technique ba? May technique, tapos paano sila yung konti lang fertilizer, paano nila ma-interval yung organic, paano nila gagamitin. At hanggang dyan po muna, abangan po ang kasunod na bahagi sa mga susunod pang episode ng Maunlad na Pilipino. At katuwang ang Philippine Rural Development Project. Narito po ang Unlad Komunidad. Mula po sa PSO Mindanao ng DAPRDP, narito po ang kanilang info specialist na si Joseph John Palarca. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang panayam kay Dr. Richard Mualil, isang professor ng Marine Science sa MSU Tawi-Tawi at Director ng Office of Continuing Education and Extension Services o OSIANES, tungkol sa ginagawang proyekto ng MSU at PRDP sa pagpapabuti ng seaweed farming sa probinsya ng Tawi-Tawi.
ang mass production of laboratory-generated seaweed seed stocks, Caphophycus sp. and Eucheuma sp., and the establishment of seaweed nursery to support sustainable seaweed industry in Tawi-Tawi ay isang proyekto ng MSU Tawi-Tawi at ng PRDP sa ilalim ng Subcomponent 1.2 ng I-Plan. Ang layunin ng proyektong ito ay magpalaki at magpadami ng seaweed seed stock o punla na resistant sa mga sakit gaya ng ice at mas mabilis lumago para ipamahagi sa mga nagsasaka ng seaweed sa Tawi-Tawi. Ang seaweed farming ay isa sa pangunahing pinagkukuhanan ng pangkabuhayan ng mga residente ng Tawi-Tawi at ang probinsya ang tinuturing na seaweed capital ng Pilipinas dahil sa dami ng napoproduce na seaweed doon. Gayunpaman, madaming hamon ang hinaharap ng seaweed industry sa probinsya ng Tawi-Tawi na umaapekto ng kabuhayan ng mga seaweed farmers doon. So, nakita natin yung mga maraming challenges with seaweed farming. Number one is ito kasing especially ngayon for the past siguro 10 years or so, itong rampant use of fertilizers. Ang fertilizers na ito ay actually intended for farming, agriculture sa lupa. Pero nagkaroon ng initiative, ewan ko kung paano na-invento ng mga farmers, ginamit nila ito sa seaweed farming. And unfortunately, ever since gumamit sila ng fertilizers, marami nang medyo naging negative impacts na experiences nila with the use of seaweed farming. Number one is parang somehow nagiging dependent na daw yung seaweeds natin sa fertilizers. In fact, sabi ng mga ibang farmers, without fertilizers, hindi na daw nabubuhay yung seaweeds natin. So tinanong natin sa kanila kung ano yung experiences nila with using fertilizers. So, naging matrabaho daw itong seaweed farming because of use of fertilizers because naging susceptible na sa diseases. Kaya kailangan nilang i-fertilize. Tapos kailangan nilang bantayan araw-araw. Dati kung mag-farm sila, magtanim sila, tapos balikan na lang nila after a month, saka sila mag-harvest. Ngayon, hindi na. Kailangan nilang bantayan araw-araw because once na nagkaroon ng signs ng ice, ng disease, kailangan na nilang harvest yun at i-fertilize ulit. Kasi malate lang daw sila ng 2-3 days, pagbalik nila wala na, line na lang. So yun, tapos kasi instead of once ka lang mag-harvest, mga twice or thrice na sila. Kasi nga, at first halimbawa, i-fertilize nila ngayon. After 7 days, kukunin naman nila para i-fertilize or i-charge ang term nila dito. In fact, sabi nga nila, hindi na nila kayang magtanim ng 200 lines at a time. Kasi nga, yun, kailangan mong bantayan, kailangan mo i-harvest yung 200 lines. Kung bangka-bangka lang gamit mo, mga 2-3 days ka mag-harvest nun, saka mo ma-harvest lahat. Unlike before, umabot ng mga 1,000 lines ang isang tao, kaya niya. Kasi nga, medyo matibay yung mga seaweeds noon. Pinaka-objective talaga natin is to matulungan yung mga seaweed farmers natin sa kanilang hanap buhay which is seaweed farming. So nakita nga natin yung deteriorating quality ng seaweeds, no? So gusto natin mabigyan sila ng quality, ng superior na variety ng seaweeds, na seedling na ibibigay natin para yun ang itanim nila. So malaking tulong I think yun. Not just to individual farmers but to the entire industry talaga ng seaweeds dito sa Tawi-Tawi. Sa pagtutulungan ng PRDP at MSU Tawi-Tawi at suporta galing sa local government, nabibigyan ng panibagong pag-asa ang mga seaweed farmer ng Tawi-Tawi na lumago ang kanilang mga tanim na seaweed, lumaki ang kita, at mapangalagaan ang mga karagatang pinagkukuhanan nila ng pangkabuhayan. Maraming salamat ulit, Joseph John Palarca, Info Specialist mula sa DAPRDP PSO Mindanao. Abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP, itutok lang sa Unlad Komunidad. Dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Nakatutok pa rin kayo sa 702 DZAS. Kasama ako, si Imari.
Oras na naman para sa ating Farmtastic Pinoy segment dito sa ating programang Maunlad na Pilipino. Ang buhay kung minsan ay parang kabuti. Bigla-bigla na lang sumusulpot ang mga pagkakataon at nasa atin na kung paano natin susunggaban ang mga ito upang maging oportunidad. Ganyan ang ginawa ng ating dalawang agripreneur mula Balawan, La Union nang makita nilang magbukas ang pinto ng Young Farmers Challenge Kabataang Agribiz 2021 ng Department of Agriculture. Ipinanganak noong November 10, 1995 si Weberly Jubilo, isang graduate ng kursong Bachelor of Science in Agriculture, Major in Crop Science sa Don Mariano Marcos Memorial State University, North La Union Campus. Kasintahan naman niya si Frederick Uyaan na ipinanganak noong February 29, 1996. Graduate din si Fred ng kursong Bachelor of Science in Agriculture, Major in Animal Science sa parehong universidad. Nagsimula sa pag-eeksperimento ng mga kabute sa kanilang bakuran ang magkasintahan na agad nakita ang potensyal ng kabute bilang isang mapagkakakitaang negosyo. Ngunit dahil sa kakulangan ng kapital, hindi nila agad nasimulan ang hangad na negosyo. Sa tulong ng Young Farmers Challenge program ng Department of Agriculture, nabigyan ng pagkakataon ng dalawang ituloy ang kanilang minimithing negosyo. Bukod sa pagdalo sa mga training at workshop, nakatulong din ang pag-intern ni Fred sa Israel, kung saan siya natuto ng iba't ibang teknolohiya para sa mushroom production. Itinatag nila ang La Sierra Mushroom Farm sa Barangay Talipugo, Balawan, La Union. Sinimulan nila ang kanilang negosyo na may 500 growing bags na gawa sa rice bran, kusot, rice hay, banana leaves at natural liquid fertilizer. Dahil kadalas ay walang pumapansin sa mga material na ito, saganang-sagana at nakatipid pa sina Weberly at Fred sa mga material. Locally sourced din ang kanilang mushroom spawns. Tiyagaan ang pagpapalago ng kabute mula sa paghahanap ng mga material, sa mismong proseso ng pag-incubate hanggang sa pag-harvest ng mga kabute. 3 buwan din ang binilang ng magkasintahan. Worth it naman ang kanilang paghihintay dahil matindi ang demand para sa kanilang mga sariwang kabute. Nagbebenta rin sila ng fruiting bags para sa mga nais ding magpatubo ng kabute. Mayroon din silang processed products tulad ng mushroom cropek, mushroom chili oil, mushroom chicharon, mushroom dinakdakan, mushroom tempura, at iba pa. Patok naman ang La Sierra Mushroom Farm lalo na sa mga Ilocano. Dumami na ang kanilang growing bags na nasa 1,500 kung susumahin. Araw-araw silang nag-harvest ng 5 hanggang 10 kilong kabute na nabebenta naman nila sa walk-in buyers at mga suki sa palengke. Hangad naman nilang gamitin ang napanalunang financial grant mula sa Young Farmers Challenge upang makabili ng octopus-type steamer at charcoal evaporative wall bilang paghahanda sa mas maramihang produksyon ng kabute. Ibinabahagi rin ng dalawa ang kanilang kaalaman bilang resource speakers sa iba't ibang training at seminars na inoorganisa ng lokal na pamahalaan. Nais din nilang hikayatin ang mga kabataan sa mushroom production sa pamamagitan ng binabalak nilang Grow Now, Pay Later scheme, kung saan mamamahagi sila ng mushroom fruiting bags sa mga interesadong grupo at individual. Babayaran lamang ng mga benepisyaryo sina Weberly at Fred kapag kumikita na sila sa pagkakabuti. Yan sina Weberly Jubilo at Frederick Uyaan, Region 1 winners sa 2021 Young Farmers Challenge Kabataang Agribiz at Certified Farmtastic Pinoy. Salamat, Marie, at ayan po ang Farmtastic Pinoys para sa araw na ito. Sa bahaging ito, welcome po sa ating Agri-Trivia segment na pinamagatang Batid Ba Ninyo? At para sa episode natin ngayong umaga, ating tampok ang mobile corn sheller.
Ang mobile corn sheller ay maaaring maghimay ng anumang sukat ng corn cobs na may malinis na output dahil sa pneumatic system na tinatawag na ginagamit nito sa paglilinis ng hinimay na mais. Bukod pa dito, ang corn sheller ay nagbabawas ng malaking pagkalugi na natamo sa manual at iba pang paraan ng paghihimay ng mais. Tinitiyak nito ang mas kaunting pagkasira ng butil at kernel fissures at maiwasan ang posibleng mycotoxin contamination. And po, di ba, ang agrikultura po talaga ay siyensya. Tayo po may mga naririnig na mga termino na talagang ating babagalan ng pagkakabigkas upang masundan po ng ating mga tagapakinig. Ayan, sa pamamagitan ng mas mahusay na paghihimay at mabawasan ang pinsala sa makina. Ano bang katangian ng ating tampok na machinery ngayong umaga, which is ang ating mobile corn sheller? Ito po ay portable. Mas mataas na porsyento ng separation recovery. Ito din ay dinisenyo ang blower na may air control para sa regulated blowing nang maiwalay po yung malinis na hinimay na mais mula doon sa pinong na madumi. At magbigay na shaker upang maihiwalay ang mais sa cobs. Gawa po ito sa purong bakal. At ang crushing type po nito, ang shelling drum ay binubuo ng closed cylinder na may 4 na row ng square or ng parisukat per tooth or ngipin. Para sa mga specifications, ang mga unit po ng mobile corn sheller ay may kapasidad na 2 hanggang 2.5 tons kada oras na may 25 to 35% na moisture content. Ito rin po sa mga ating corn farmers na meron po itong shelling recovery na nasa 99.86%. Actually, mga corn farmers po natin tutulong verify po ng machinery na ito at ito po ang kanilang nagagamit hopefully sa kanilang pagsasaka. Meron din po itong purity o kalinisan na nasa 99.73%. Mga napinsalang mga butil, less than 2.0%. Meron itong tinatawag na peg tooth cylinder at itong cylinder speed na nasa 900 revolutions per minute or RPM. Meron din po itong power requirement na 16 HP or horsepower na gas engine or 12 horsepower na diesel engine. Ang fuel consumption po nito ay 1.2 liters kada oras at meron po itong timbang na 450 hanggang 500 kilos. Ito ay impormasyong hatid ng Special Technical Advisor for Stratcom sa ilalim ng opisina ng Assistant Secretary for Stratcoms or Strategic Communications and spokesperson na si Doc Rod Estigoy. At sali naman po sa wikang Filipino ni Marites Madera ng DA-AFID. Ayan po ang ating batid ba ninyo para sa linggong ito. Abangan po ang mga napipintong mga gawain kaugnay ng Filipino Food Month ngayong buwan ng Abril. Isa na nga po dyan, tunghayan ang DA opening activity na gaganapin sa DA lobby. Sa Lunes po yan Kita-kits po tayo, April 4. Kabilang din ang Philippine Food Festival Trade Fair sa EDSA Shangri-La sa ika-22 ng Abril or April 22. At napakarami pa pong iba, kaugnay pa rin po yan because April is Filipino Food Month. Muli yan po ay para sa Filipino Food Month na may temang pagkaing Pilipino, susi sa pag-unlad at pagbabago. Gayon din po ang Second Youth in Agriculture Summit. Ang summit po na ito, kagaya po ng naibahagi din namin sa inyo last week, ay naglalayong mapalawig at mapalawak ang interes ng mga kabataan sa agrikultura at himukin ang mga kabataang magsasaka
na yakapin ang makabagong ideya at inobasyon sa agrikultura kabilang ang 1DA Reform Agenda, Key Strategies to Transform Agriculture. At bilang bahagi po ng summit na ito, magdaraos ng 2 patimpalak ang DA. Abangan po ninyo kung kayo pasok dito. Ito ay ang promotional video contest. Ulitin ko po, no? Ito yung promotional video contest at ang 3-minute speech contest. Wow! Ito po ay patuloy na binibigyang daan na maging kabahagi ang mga kabataan sa sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan din yan, ayan, sa 2 patimpalak po na ito ay madidinig po ang kanilang mga naiisip na estratehiya. Bilang bahagi ng summit na ito, magdaraos ng 2 patimpalak ang DA. Una po dyan ang promotional video contest at ikalawa po yung 3-minute speech contest. Dito po sa mga gawaing ito or patimpalak na ito ay may papakita, may papamalas ng ating mga kabataan ang kanilang mga naiisip na estratehiya at nais po nating marinig ang mga yan. At syempre po, kaugnay nito may inaayos po kaming panayam ni kasamahang Cristel Joyce Merle. Kaugnay po nga niyan, ano? Kaya't abangan po natin. Muli yan po ang ating 2nd Youth in Agriculture Summit ngayong taon. At syempre, nagpapasalamat po kami again. Kanina po, no, nag-start tayo sa programa. Nagpapasalamat po tayo. Syempre, habang papalapit na po tayong matapos, ay magpapasalamat po kaming muli. Amin pong karangalan na magkaroon muli ng oportunidad na kayo'y aming mapaglingkuran. Ang Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Narito po ating pagkain-kaisipan para sa magang ito mula sa Aklat ng Awit, Kabanata 100, Talata 7 hanggang 8. Kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre po, kung kami nagpasalamat sa ating mga listeners, mga lahat ng nakikinig po sa atin, nagpapasalamat din kami syempre sa aming DZAS family na katuwang namin in this week's episode. And of course, and once again, para po sa ating mga tagapakinig, nagpapasalamat po kami sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga, katuwang ating mga prosperous and empowered na mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Magbabalik po kami next week, so abangan niyo po kami ulit, same day and time, 5 to 6 in the morning. Kasama po si Ka John Enriquez. Ako po, si Ella Arsiaga. Hanggang sa muli po, happy birthday po ulit sa aking tatay at enjoy the rest of the weekend! Akong bahala sa inyo. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Sambayanan. Sambayanan.